Nakaka-amazed pala ang meaning ng ganitong jewelry. Have you noticed, kahit napakaraming jewelry designs ngayon, may mga tao pa rin talagang nahihilig sa horseshoe jewelry. Simple lang naman ang design niya, hindi siya sobrang flashy, hindi rin siya yung tipong agad mapapansin ng lahat. Hello everyone, Mini here. Welcome back to my Mini channel. If you are new here, I talk about saving, simple living, collecting gold as a preparation for my peaceful retirement. So guys, for today's video, let me share something about horseshoe jewelry. And of course, ano nga po ba yung story behind it kung bakit napakadami pa rin tao around the world ang gusto na makapag-collect ng mga ganitong horseshoe designed jewelry. So stay tuned until the end guys at marami po kayong makikitang mga items for today's vlog. So, see you! Noon pa man, ang horseshoe ay ginagamit talaga para sa kabayo, syempre. So nilalagay ito sa paa ng mga kabayo para protection habang naglalakad o tumatakbo. Pero habang tumatagal, maraming cultures ang naniniwala na ang horseshoe ay symbol ng good luck, protection, blessings, and prosperity. May mga tao pa nga noon na nagsasabit ng horseshoe sa pintuan ng bahay nila. Paniniwala nila nakakapagtaboy daw ito ng bad luck at negative energy. At hanggang ngayon naman, kahit modern times na tayo, dala pa rin ng horseshoe jewelry ang meaning na yon. Kaya sigurado maraming tao ang naa-attract dito. At sino man dyan ang nanonood ngayon, meron din po ba kayong horseshoe jewelry designs? So, hindi lang dahil maganda tingnan, kundi dahil may symbol talaga siyang dala. Ang gusto ko rin sa horseshoe jewelry ay simple lang siya pero meaningful. Hindi mo na kailangan maging mayaman looks ka dyan para ma-appreciate ang ganitong klaseng jewelry. So actually, maraming ordinary people din na ang gustong mag-ipon ng meaningful pieces kaysa sobrang mamahalin pero walang personal meaning. At minsan, habang tumatanda tayo, mas naa-appreciate natin yung mga bagay na may story at meaningful. Alam nyo ba yung reason ng ibang tao kaya sila bumibili ng ganitong horseshoe design jewelry? Parang symbol ng bagong beginning, good luck sa bagong trabaho, protection habang nasa abroad or nasa travel sila, at reminder din na malalampasan din ang mahihirap na panahon. May iba na nagsasabi na depende raw yan sa direction ng horseshoe. Kapag pataas ang opening ng horseshoe, parang sinasalo raw nito ang luck at blessings. Kapag pababa naman, parang sinishare o pinapakalat naman ang blessings. So iba-iba ang beliefs ng tao. Ang pinaka-importante pa rin siguro ay kung ano ang meaning nito para sa'yo personally. Sa panahon ngayon na maraming stress sa buhay, mataas ang bilihin, maraming uncertainties, walang kasiguruhan. Kaya parang mas naghahanap ang mga tao ng simpleng bagay na nagbibigay ng comfort at positivity sa kanila. At minsan, kahit maliit na jewelry piece lang yan, nakakapagbigay yan ng konting inspirasyon. Parang silent reminder ba, keep going, stay hopeful, good days will come true. Ako, personally, naiintindihan ko kung bakit maraming tao mahilig magtago ng jewelry na may meaning. Kasi habang busy tayo sa work at responsibilities, nakakatuwa rin magkaroon ng maliit na bagay na nagpapaalala sa atin ng ating goals, ng ating dreams, at mga pinagdaanan. At minsan, hindi kailangan grande. Simple pieces can already make people happy. Isa pa sa napansin ko, maraming tao ngayon mas gusto na yung timeless designs. Hindi masyadong trendy, hindi madaling magsawa, at isa na doon ang horseshoe jewelry. Simple lang siyang isuot, madaling i-partner sa ibang jewelry, at bagay kahit casual lang ang outfit mo.
Lagi ko pong na-mention sa aking mga vlogs, mas okay pa rin po yung dahan-dahan lang and within budget at walang pressure ang pagko-collect ng ating mga gold jewelry. Kasi ang totoong peace of mind, hindi nanggagaling sa paramihan ng jewelry. At totoo naman talaga na kahit simpleng jewelry piece lang yan, kapag pinaghirapan mo at may meaning sa'yo, mas na-appreciate mo. Mas masarap suotin, mas masarap alagaan, at mapapagmamalaki mo na iyan ay galing sa iyong pagod, pawis at sakripisyo. Sa tagal ng pag-collect natin ng gold, may mga bagay tayong gusto kong i-share sa inyo na sometimes, waiting a few months before buying is really better. I-delay natin yung gratification natin na yan kasi mas maganda yung mga designs next month or mas mababa pa yung price. So, ayun guys, small purchases can slowly become meaningful savings. Huwag mong biglain yung budget mo at sasakit lang yung ulo mo talaga. And not all beautiful jewelry has gold resale value, kaya huwag ka magpasilaw basta-basta. And keeping receipts and records is very important para hindi ka mawindang. Pag gusto mo na siyang ibenta, at least malinaw sa iyo ang mga presyo niya. At kung ikaw ay sigurado at seryoso sa pag-i-invest, mga pure or 24K gold ang iyong pagtuunan ng pansin. At mas maganda po ito. So guys, dito ko na lang puputulin ang aking vlog for today, and always thank you for being here, watching my videos, supporting my channel. Maraming pong salamat. At sa lahat po ng mga napadaan dyan at nagustuhan niyo naman po ang ating mga ganitong klaseng content, please subscribe na po kayo. Para po magkita pa tayo sa mga susunod na videos, pakiclick niyo na lang po ang notification bell na yan. Maraming salamat. Thanks for watching everyone, and God bless. See you on my next vlog.